So, grabe mga kababayan itong nadiskubre ng Congress. Nakakakilabot. Nagsagawa na po kasi ng partial report ang Committee on Good Governance and Public Accountability. At malamang sa malamang mga kababayan, other than the impeachment case na ikinasa ng minority black sa Kongreso, maharap mga kababayan si Sara Duterte sa kasong plunder or pandarambong. So nangangamoy na po nangangamoy plunderer na po si Sara Duterte. Puro multo po yung mga beneficiaries niya ng confidential fund. 60% mga multo, non-existent, walang birth certificate. As verified mga kababayan sa Philippine Statistics Authority, sinertify po na mga multo. Pati yung mga kaluluwa na damay. Dinamay mga kababayan ni Sara. Ganon katindi. But before ko mga kababayan ibigay sa inyo yung full story ng mga balitang yan, click subscribe muna dito sa ating YouTube channel and hit the notification bell para lagi po kayong updated sa mga kaganapan dito sa ating bansa. Like and share na rin po ninyo ng ating video. At huwag na rin po ninyo na skip yung ating mga commercial ads para tuloy-tuloy lang ang pag-unlad ng Bagong Pilipinas. At itong ating programa mga kababayan, atid sa inyo nitong ating mga sponsors. Firmax Framing and Lifting Cream. Pinapay po sa mga pulses in affected area. Mainam po ito sa mga pains at paninigas ng mga kaso-kasuan. Ito sa mukha naman yung application, anti-aging, Automax po siya. Ito ay Glow Zero mga kababayan. Whitening po siya. Made in South Korea. Ito naman po, Nengxia Red Mix Fruit Drink. Gawa po siya sa goji berry. May anti-cancer properties po siya. At sa mga nagana po ng malinis and spacious fitness gym, pumunta lang po kayo sa aming Colossal Fitness Gym. May Grab car rental din po kami. At bills payment po sa aming office. At saka sa mga mahilig po sa mga imported bags, manood po kayo sa live selling ni Madam Aileen Rosales sa kanyang Aileen Closet po. Pati mga shoes, ito yung kanya po. Ito yung kanyang page. Kita ninyo, napakagandang mga online selling po siya. Si Madam Aileen Rosales. Cellphone number niya po 773-798-7816. Di balikan natin yung ating kwentong plunder, pandarambong involving Sara Duterte, mga kababayan. Kaya alimbawa, itong impeachment case laban kay Inday ay naitransmit mga kababayan sa Senado. Ang sino mang mga senador na boboto for acquittal ni Sara Duterte, malamang masama po sa matalo po sa eleksyon. Isusumpa sila ng ating mga mamamayang Pilipino kasi ibig sabihin, kumampi sila sa isang plunderer, sa isa pong mandarambong, sa isa pong magnanakaw. Yan ang lalabas niyan kasi tambak po yung ebidensya na nahalukay ng Congress. Kaya sa ating analysis mga kababayan, malamang sa malamang, yung ating mga senador, iiwasan po si Sara at ang matira sa kanya, mga kababayan, si Bongo na lang, si Bato, saka si Robin Padilla. At itong si Amy Marcos, malamang mag-abstain na lang po kaysa malabel siya na cuddler ng isang mandarambong or protector ng isang plunderer. Di ba? Madaling sabi, pag kumampi sila kay Sara Duterte, masisira ang kanilang political future, ang kanilang karera sa politika. Tama po yung ating mga analysis. Ito po yung lumabas dito. Sabi ni Congresswoman Jinky Luistro ng Batangas, si BP Sara ba si Mary Grace? House Blue Ribbon Panel details plunder case in confidential funds misuse. Sabi po ni Luistro, ito ang nadiscovery natin na irregularities constitute plunder. Ang perang ito ay hindi sa kanya. Ito ay pera ng taong bayan, ngunit ang bawat piso ay ginamit sa maling paraan na may layuning magkamal ng yaman. Ganon mga kababayan yung naging closing remarks
ni Representative Luistro. The inquiry revealed unprecedented allocations of 500 million pesos to the OBP and 112.5 million to DepEd between 2022 and 2023. This marked the first time the DepEd received confidential funds despite its lack of mandate requiring such allocation. The committee highlighted that these funds were systematically misused through fabricated documents, falsified receipts, and questionable certifications. Mga multo po, na-discovery po yung mga recipients na nakasulat po sa resibo yung mga pangalan. Lahat mga multo, 60%. Multo, non-existent. As certified mga kababayan ng Philippine Statistics Authority. Ayan, sabi ni Congressman Chua, tayo po ay sumulat upang isumiti ang 677 pang pangalan na nakalagay sa acknowledgement receipt ng DepEd kung saan tayo ay binigyan ng tugon ng Philippine Statistics Authority noong December 8, 2024. Dito, kanila pong sinabi na out of 677 individuals, 405 ay walang birth certificate o walang record sa birth certificate o pwede nating sabihin non-existent. Mga multo po, madaling sabi, piniki ng Office of the Vice President. Dati 60% mga kababayan. Ganun kalala. Sa laki mga kababayan, kasi yung threshold ng plunder, 50 million. Sa laki ng involved na pera, kaya po ang kaso na posibleng karapin po ni Sara Duterte, pandarambong plunder. Yan po. House Probe reveals potential plunder raps versus Sara. Others in unexplained use of OBP DepEd confidential funds. Sabi po ni Congressman Romeo Acop, let me remind the public of what is at stake here. It would constitute graft in corruption if public funds are misused or misappropriated, or worse, if funds are diverted to personal use or benefit. And given the amount we are talking about here, this is clearly plunder. Mulaan niya sa Davao, lumaki ng lumaki noong siya'y mayor, hanggang sa mas malaking pondo ng mapasakamay niya bilang Vice Presidente at DepEd Secretary. Goodbye po sa pangarap ni Sara na maging presidente ng Pilipinas. At malamang sa malamang, pag nagtagumpay yung impeachment, ma-impeach siya at ma-convict mga kababayan sa Senado. Kahit po na para kagawad, hindi na po siya pwedeng tumakbo. Yon ang magiging kapalaran mga kababayan ni Sara Duterte dahil sa sarili niya pong kagagawan. Pakinggan natin ang naging presentation mga kababayan ni Congresswoman, Batangas Congresswoman Jinky Luistro. I just want to reiterate, while it has been said repetitively already, that our ultimate objective here in conducting this inquiry in aid of legislation is to be able to enhance existing laws, come up with new ones if the need are determined, Mr. Chair. Nevertheless, we cannot brush aside, certainly, all the abuses and infractions that we have identified during the course of our inquiry in aid of legislation. And in addition to the offenses which have been raised already by our esteemed colleagues, I wish to add perjury. Perjury can be committed orally or in writing. If it is orally, the perfect example or illustration, I believe, are misrepresentations during inquiry in aid of legislation. We often hear this: you will be committing perjury because all resource persons in inquiry in aid of legislation
and even in all forms of investigation, we place them under oath. At ang lahat ng pagsisinungaling while under oath, we call it perjury. Again, the best illustration of an oral perjury are those committed by resource persons appearing in this investigation while making several misrepresentations. However, Mr. Chair, when it comes to written perjury, I wish to break down the elements of this offense so we can better illustrate how this is determined. And talking about elements, Mr. Chair, as we can see from the screen, there must be a sworn statement. It must be made under oath. The statement contains deliberate assertion of falsehood, and the false declaration is with regard to material fact. Mr. Chair, in the course of our investigation, the special disbursing officers, sina Ginoong Edward Fajarda at Ginang Gina Acosta, have plainly asserted na wala raw alam kung saang mga aktibidad ang pinaglaanan ng confidential funds. Can we please flash the Tambak na kaso po? surgeons? Ayon sa kanila, basta-basta lang raw nila sinunod ang utos sa kanila ng ating Vice Presidente na ipasa ang confidential funds in the total amount of 612.5 million pesos, lagpas, Mr. Chair, sa kalahating bilyon sa ibang tao na siya raw na mahala at nag-disburse nito. Pagkatapos ay ipinasa lang din ng mga SDO sa COA ang mga accomplishment reports at ang mga acknowledgement receipts na ibinigay sa kanila. Pero hindi nila alam kung totoo ang nakasulat sa accomplishment reports, kung totoo or peke ang mga acknowledgement receipts, at kung saan talaga kinamit ang pera. We have witnessed this, Mr. Chair, during the interpellation of SDO Edwin Fajarda of the Department of Education, as well as SDO Gina F. Acosta of the OVP. After they testified na ipinasa nila sa mga security officer ng Vice Presidente ang pera, wala ka nang makuhang impormasyon because they kept on giving an answer, wala silang alam dahil ang kabuuan ng halaga ay ibinigay nila sa mga security officers. Ito pong certifications, Mr. Chair, is the perfect illustration of a written perjury. Halimbawa ng tinatawag natin na written statement made under oath. It is a basic principle that even first-year law students know that a statement made before a notary public, notario publico, is a statement made under the risk of perjury. In other words, Mr. Chair, when we talk about perjury, that includes the documents which were notarized by notary publics, sworn to before notary publics, similar to the certification that we are currently flashing on the screen. Now, let us look closer at what these certifications say. Ano po ba ang nilalaman ng mga certification na ito? Number 1, yung expenses where the confidential funds were supposedly spent on were incurred in connection with the agency's intelligence and or confidential operations and activities. I wish to reiterate,
Paano po malalaman ng ating mga special disbursing officers whether the first certification is indeed correct if they simply handed the money to the security officers? So makikita ninyo sa presentation na to ni Congresswoman Jinky Luistro ng Batangas kung paano systematically, mga kababayan, ninakaw yung pera. Makikita ninyo ang matinding sabuatan. Siyempre, ang kumpas sa lahat ng ito ay galing doon sa mismong Vice Presidente. Ituloy natin, mga kababayan, yung presentation ni Luistro. Alay po ba nila kung totoo yung mga pinagsasasabi na accomplishment report, liquidation report, and most importantly, certification? But they signed it, Mr. Chair. They signed them under oath. This means, Mr. Chair, that Ms. Acosta and Mr. Fajardo did not only violate the joint circular, they also lied under oath dito sa kanilang certification. They did this not just once, not just twice, but thrice for Mr. Fajardo. And for Ms. Acosta, I have to state, she did it 4 times. Paulit-ulit silang nagsinungaling sa kanilang certifications, Mr. Chair. The next offense that I wish to raise, Mr. Chair, is bribery. And we have to take this in consideration with the counter offense, corruption of public officers. Simply stated, Mr. Chair, sa isang korupsyon or anomalya, may isang nanunuhol at may isang sinusuhulan. The offense committed by the author of corruption is Article 212, that is corruption of public officers. Madaling sabi, pag sinundan mo, mga kababayan, ang report ni Luistro, nangurakot na si Inday, dinamay pa niya yung kanyang mga opisyal, ginawa niyang corrupt. Yan, corruption of public officers. Dinamay niya. On the assumption, Mr. Chair, na tinanggap ang suhol, then the offense committed by the one who received the money, we call it bribery. Let us discuss first bribery, Mr. Chair. Ano ang elements ng bribery? There must be a public officer. The accused is a public officer. He received directly or through another some gift or present. The receipt was in consideration of his commission of some crime, and that relates to the exercise of his function as a public officer. Of course, kailangang ma-mention ang mga krimen ng mga nagsuhol at mga nagpasuhol. Ito po ang mga elements ng bribery. Malamang lahat ng mga tao na naimbestigahan natin ay public officials who receive amounts of not just any money, but possibly of confidential funds as well. Corruption of public officers. Siyempre, kung may mga tumatanggap ng suhol, may mga nagsusuhol. Sila naman po ay magiging liable sa krimen ng corruption of public officers. Again, Mr. Chair, for clarity, ang nanuhol ay liable sa corruption of public officers. Ang tumanggap ng suhol, they are liable for bribery. Ibig sabihin, may isang special krimen para sa nagsusuhol ng mga public officials. Tingnan po natin, parehas lamang ang penalty na ini-impose sa mga nagsusuhol. Madaling sabi,
Pag yung impeachment case, kasi impeachable offense ito mga kababayan, na nakomit ni Sara Duterte. Sa tambak na ebidensya na nakalkal po ng Congress, once ito nakarating sa Senado at nagkaroon ng impeachment trial, inakwit si Sara ng mga kaalyado niyang senador, damay sigurado ang mga acquitters ni Sara. Damay sila sa pananagutan, tayong mga mamamayang Filipino ang hahabol sa kanila through election. Tama po mga kababayan. Kasi ang ibig sabihin yan, kinonsinte ng mga senador na papabor kay Sara ang plunder na ginawa po ni Sara sa kaban ng bayan. Yun ang ibig sabihin yan mga kababayan. Sinusuhulan as provided under Article 212. Except of course disqualification and suspension, because these two penalties apparently apply only to public officials. Kaya naman, ang bribery at corruption of public officers ay ang pagbibigay ng pera, regalo, o kahit anumang advantage or favor sa pamamagitan ng pag-abuso ng kanyang posisyon sa gobyerno. Kindly flash the next screen. Let's all recall what we discovered from the committee investigations. May mga empleyado sa DepEd na tumanggap ng white envelopes in the same period within the confidential funds for DepEd were released. Hindi po ba kahina-hinala yan? And you can see from the screen, OVP executive admits, inamin, handing cash envelopes to DepEd officials. Next slide, please. We may recall, it was former USEC Gloria Mercado who first revealed to us that she received 9 envelopes with 25,000 in a span of 9 months. Ito'y ibinigay ni Sunshine Fajarda, ang mga envelopes kay Yusek Mercado, at sinabi na galing ito sa Vice Presidente Sara Duterte. Malinaw na ang ganitong pagkakataon ay hindi normal. Hindi normal na ang boss ay nagbibigay bigla ng sobre na may 25,000 each for 9 months to her very own head of procurement. Anyone can easily conclude that this is not merely out of generous heart of VP Duterte, but was precisely given in attempt to influence Yusek Mercado, to which she failed to do. And we may recall, Mr. Chair, during our interpellation with Yusek Gloria Mercado, she admitted believing that those envelopes were given to her to influence her decision as Hope. Next slide, please. It was not a surprise when former Chairman Resty Osayas, this is our second DepEd official, he is the chairman of DepEd Bids and Awards Committee. He admitted siya rin ay nakatanggap ng sobre na may laman na pera. Again, another key official in the procurement process of the DepEd. And yet again, another act of corruption plaguing in the DepEd. So you can just imagine mga kababayan, lumalabas, kinurap ni Sara Duterte yung mga taga-DepEd. So ano pa yung asahan mo, mga kababayan, dito sa mga DepEd officials na ginawang kurakot through bribery ni Sara Duterte? Ano pang magandang halimbawa, mga kababayan, ang maibibigay nila sa ating mga mag-aaral? So we'll be producing generations upon generations, mga kababayan, of corrupt officials, citizens, and officials in the future. Kinurap na ni Sara Duterte yung DepEd.
Para ano yung purpose niya, mga kababayan? Para hindi magsalita. Pero ginisa ng ginisa, mga kababayan ng ating mga congressmen, napaamin pa rin sila, mga kababayan. Balikan natin, mga kababayan. Yet again, another act of corruption plaguing in the DepEd. Yung nauna, Mr. Chair, Yusek Mercado, she was the hope of DepEd. And this time, we have Chairman Resty Osayas, Chairman of DepEd Bids and Awards Committee. Both admitted having received envelopes with money inside. Next slide, please. Of course, sino pong makakalimot sa ating Chief Accountant ng DepEd, Ms. Runa Catalan. Like former Yusek Mercado, like Mr. Osayas, Ma'am Catalan received the same number of envelopes containing the same amount of money in the same period of February to September 2023. Again, another key official in the DepEd who necessarily deals with the public funds of the DepEd was blinded by an alleged gift from VP Duterte. But it was later on revealed that she was requested by Sunshine Fajardo, the very person who handed her the envelopes, to sign the liquidation reports without its supporting documents. Again, corruption prevailed. Mr. Chair, in line with the issue of bribery and corruption, I wish to manifest that there is a chance that the three key officials of DepEd, who I previously mentioned, Yusek Mercado, Mr. Osayas, Ms. Catalan, were not only employees of DepEd who received envelopes with cash. I believe that it is only a matter of time. And I hope that light be shed on this alarming revelation. Tayo po'y naniniwala na hindi lamang ang tatlong opisyales na ito ang tumanggap ng envelope na may lamang pera mula sa ating Vice Presidente. Ultimately, Mr. Chair, is the crime of plunder. Isa pa sa ating nakitaan na maaring ikaso mula sa ating mga natinig sa ating komite, rito ay ang violation ng plunder sa ilalim ng Republic Act 7080 as amended. Ang basis po natin ay lahat ng mga nakalap na impormasyon patungkol sa paggasta di umano ng OVP at ng Department of Education ng confidential funds sa ilalim ng pamumuno ng ating Vice Presidente. Mapapansin po natin na wala pong naipakita na ebidensya kung saan totoong napunta talaga ito. Pinatutunayan lang ng mga opisinang ito sa pamamagitan ng acknowledgement receipts na atin namang napansin ng napakaraming anomalya. Pareho ang sulat, pareho ang pirma, pareho ang tinta ng ballpen. Ang impossibility na ito ay na-disburse ayon sa dami ng resibo sa iisang araw lamang. At isama na din po natin ang mga nadiskubre nating pangalang Mary Grace Piatos at Kokoy Villamin na napatunayan na wala sa database ng Philippine Statistics Authority. Ang isang konklusyon na aming nakikita sa mga ito ay hindi tunay, pineke lamang ang mga ito upang maipamukha lamang na ginasta ito para sa surveillance activities upang magamit ang pondong ito sa ibang kagamitan o pansariling interes. Ano nga ba ang plunder, Mr. Chair?
Sa ilalim po ng Section 2 ng ating Anti-Plunder Act, nakasaad dito, any public officer who by himself or in connivance with members of his family, relatives by affinity or consanguinity, business associates, subordinates, or other persons amasses, accumulates, or acquires ill-gotten wealth through a combination or series of overt or criminal acts in the aggregate amount or total value of at least 50 million pesos. Nakasaad din rito na ang penalty ng paglabag ay reklusyon perpetua na may katumbas na 20 years and 1 day hanggang 40 years. I wish to add, Mr. Chair, na ito pong kasong ito, considering the penalty of reclusion perpetua is non-bailable. Kalakip din po ng penalty na ito ang perpetual absolute disqualification, which includes deprivation of such person from holding public office and employment kahit pa manalo sa eleksyon. Kaya naman, Mr. Chair, ang plunder sa madaling salita ay ang pagnanakaw ng pera mula sa kaban ng bayan na may halaga na higit sa 50 million pesos sa pamamagitan ng paggawa ng ibang krimen. Next slide, please. Kung makikita po natin sa ating screen, mayroong total na 7 umaabot sa 612,500,000 pesos. Ang 4 na tseke ay mula sa OVP, umabot ng 500 million pesos, at ang 3 pang tseke ay mula sa DepEd na nagkakahalaga naman ng 112,500,000 pesos. Mr. Chair, ang nabanggit na halaga 612,500,000 pesos, lagpas sa 50 million pesos na required para sa kasong plunder. Ang mga checking ito ay lahat nakapangalan kay Ms. Gina Acosta bilang Special Disbursing Officer ng DepEd. Inamin niya sa atin na imbis na i-disburse na ito as confidential expenses, ay sinunod ang utos ng Vice Presidente na ibigay ang pera sa kanyang security officer. Dito naman po sa Department of Education, ang payee sa mga tseke ay ang Special Disbursing Officer Edward Fajarda, former Special Disbursing Officer of DepEd. Inamin rin niya na nung nakaraang hearing na ang perang kanyang natatanggap ay kanyang ibinibigay sa security officer sa utos din ng ating Vice Presidente. Mr. Chair, I wish to show the breakdown of the confidential funds which were received both by DepEd and OVP. For OVP, Mr. Chair, for clarity, we have 125 million, that is last quarter of 2022, and then 125 million for the first, second, third quarters of 2023, total of 375. So 2022, which is 125, and 2023, which is 375, that is 500 million in total confidential funds utilized by the Office of the Vice President, Mr. Chair. For DepEd, Mr. Chair, I understand that this were utilized during the first 3 quarters of 2023, 37,500,000 each
for the first, second, and third quarter of 2023, which totaled to 112 million pesos confidential fund utilized by the Department of Education. In total, Mr. Chair, ang kabuang halaga po na ating naimbestigahan pertaining to the utilization of confidential fund is 612,500,000 pesos. Napakalaki at nakakalula. And to be very candid, Mr. Chair, ilang bata na sana ang ating napakain. Ilang bata na sana ang ating napaaral. At ilang pamilya na sana ang ating nabigyan ng bahay. Mr. Chair, considering that the amounts involved here far surpass the threshold for plunder, na mas kilala bilang pandarambong, it is my humble position na dapat po talaga ay maipagpatuloy at mapalalim pa ang investigasyon upang malaman kung sino ang nakinabang sa perang ito. Such an investigation may not be for Congress to conduct anymore. Again, our ultimate purpose here is to legislate. Such an investigation, however, we will ensure will be conducted, Mr. Chair. Hindi po basta-basta ang mga pangyayaring natuklasan natin rito. Finally, Mr. Chair, ayon po sa isang Supreme Court decision, this is Macapagal Arroyo versus People, GR numbers 220598 and 220953, dated July 19, 2016. On the crime of plunder, napag-usapan po dito ng Supreme Court ang will, conspiracy na nagaganap in the commission of plunder. Kaya kung may pagpapatuloy po ang investigasyon, maigi pong matingnan kung sino po ba ang hub, sino ang mga spokes, ilang conspiracy po ba ang ating pinag-uusapan. In other words, Mr. Chair, we will look forward that as the other agencies conduct an in-depth investigation on this, we will look forward sino ang hub, sino ang sentro, sino ang nakikinabang dito sa alleged will conspiracy na ito. Maraming salamat, Mr. Chair. Suman Jingle Wistro. So, mula mga kababayan sa Sara Sepulturera, Pogotera, pag nakasuhan siya ng paglabag sa Anti-Terrorism Act, Sara terorista. To Sara Mandarambong, the plunderer. Ganon ang kinainatnan mga kababayan ni Sara Duterte. Ngayon, kaya kami, nag-iingat kami mga kababayan. Kahit yung binigay sa akin ng donor po, 35,000 plus po, talagang we see to it na to the last sintabo ng aming ayuda. Ginawa namin kahapon, may reporting kami at transparent siya na ating ginagawa. O ito po yung aming reporting ng aming feeding and gift giving kahapon. Ito po yung post ko 16 hours ago kasi kahapon po namin ginawa yung feeding and gift giving activity. Yan o, time for caring and sharing, third wave of our relief operations for the victims of Typhoons Christine and Pipito. 100 children from poor families at Barangay Buyuan, Legazpi City. Maraming salamat po, Madam Anita Macrial of Illinois, USA, sa cash donation yung 35,363 pesos and 88 centavos. To the last centavo po, nakapost. Nag-feeding po kami ng Jolly Spaghetti
namigay ng 100 big packs of assorted Oasis snacks worth 100 pesos each. Ibig sabihin, 100 pesos each, 10,000 pesos siya. Lahat, plus 50 pesos cash na pambaon bawat bata. God bless you more po. To God be the glory. Ibig sabihin, 50 pesos times 100, 5,000 pesos po. Ayan ang documentation po, mga kababayan. Malinaw. Ayan po. Big pack po siya. Yan, big pack po siya, 100 pieces. Pambaon nila buong linggo. Ayan, nakatambak. 100 pieces siya. 110 talaga ang aktual niyan, mga kababayan. 110 pieces siya. Kasi pinasobra namin. Baka kasi may mga pumunta na hindi nakalista. Ito naman, 120 siya. Kasi dinamay namin yung mga tumulong sa amin na mga barangay officials para kumain din sila ng Jolly Spaghetti. Kaya ang saya-saya ng mga bata po. Ayan sila, mga kababayan. Si Mrs. namimigay ng pera. 50 pesos po yan. 100 pieces ng 50 pesos. So 5,000 siya. Transparent po tayo. 50 pesos yan, Yung nakita ninyo, kasi pinablis ko doon sa isang channel natin, yung video, pero i-replay ko rito, na namimigay si Mrs. ng 20 pesos na cash prize, doon sa game yon. Hindi na yun kasama. Nagpa-game si Mrs. Yan po. Yan, kasama natin yung mga barangay officials. Yan yung mga barangay officials, mga kababayan, mga kagawad, and BHW, and kabataan. May Christmas celebration din kasi sila, Early Christmas celebration. Ito yung kapitan sa barangay, si punong barangay, Ronaldo Minya. So nakakatuwa, mga kababayan. Di ba? Yan sila. Yan yung preparation pa lang namin. 7 kahon siya ng mga gift packs. Tapos ito yung Jollibee. If I can't come... So lahat siya documented siya. May lista ng mga beneficiaries. Nasa official records ng barangay siya. Pwede ninyong ipa-summon. Nag-iingat tayo para hindi tayo ma-file ng impeachment. Tapos may picture siya, pati video. Para hindi po mga fake yung beneficiaries natin. Hindi matulad sa Mary Grace Piatos. Pagkatapos yung pera nasa mabuting kamay na. At pag tinanong, nagbabanta, gusto nang ipapatay yung Pangulo. Wala tayong ganun po na pag-uugali. Di ba nakakatuwa? Ito yung resibo. Acknowledgement receipt. AR. Yan Jollibee Legazpi Rizal. Jollibee Legazpi Rizal. Yan ang resibong authentic po. 120 Chicken Joy worth 15,840. 120 Sunkist Orange para may may iinumin sila. Subtotal 18,240. Tapos may ang total due 18,240. Yan yung Jollibee, mga kababayan. 120 yung in-order namin para damay na rin yung mga barangay officials. 100 yan para sa mga beneficiaries, mga bata. Ito yung binili namin na gift packs galing sa SM Supermarket, Legazpi City. Yan 10,000 pesos. Kasi 100 pesos yung presyo niya. 100 pesos each. Kaya 10,000 pesos lahat. Yan malinaw po. Ito yung donation na natanggap namin. 35,363 pesos and 88 centavos. 610 US dollars galing pong Illinois, Amerika. At 58 pesos and 93
centavos yung palitan. Kaya 35,363 pesos and 88 centavos. Ganon kami ka-transparent. O ngayon, yung gastos namin, ipopost namin mamaya kasi other than the 10,000 pesos, namigay si Mrs. ng 50 pesos each. Ibig sabihin, 5,000 pesos yon. So, gift packs, 10,000 plus 5,000 cash. That is 15,000. Plus Jollibee, Chicken Joy, 18,240. So, i-plus natin lahat, i-add. Gamit tayong calculator. 10,000 plus 5,000, 15,000 plus 18,240. So, equals 33,240. Yan ba? 33,240. Yung cash receipts namin is 35,363.88. So, may cash balance, mga kababayan, na 2,125.88 centavos. So, may balansi pang 2,000. Itong 2,000 plus, mga kababayan, i-report ko ito doon sa donor namin. At sasabihin ko sa kanya, may balance pa siya. At itatanong ko kung saan niya gusto itong ilagay. Kung gusto niya, ilagay niya sa aming standby fund, okay po. Kung gusto niya na ibalik namin sa kanya, nasa sa kanya po. Pero malamang sa malamang, hindi na yon hindi na niya yon kukunin, kundi ilalagay na lang sa standby fund namin dito. Pero mas maganda, siya yung magdesisyon. Tama ba? Ganon tayo ka-transparent dito po, mga kababayan, para hindi tayo ma-accuse ng impeachment. Dahil sa lustay ng pera ng bayan. Hindi man po ito pera ng bayan, pera ng OFW, ng donor. Ganon kami ka-transparent po. Marami nagtitiwala sa amin. Ang galit lang po, yung mga DDS na hindi man nagbibigay. Yan ang masama sa mga taong yan. Wala mang contribution para sa pagunlad ng bayan at pagpagaan sa kalagayan ng ating mga mamamayan. Sila pa yung maiingay. Ang sasama talaga ng mga ugali. Ito yung donor namin, si Madam Anita King Macrial. Pinost ko na sa kanya yung resibo. Yan galing galing sa SM, ito yung galing sa Jollibee. Sinend ko na rin sa kanya yung picture ng feeding. Yan Time for caring and sharing. Third wave of our relief operations. Yan po. Para nakikita ninyo. Third wave of our relief operations for the victims of Christine. Yan 35,000 pesos, etc. Tapos yung cash receipts yun. Tapos yung gastos, ito po. Sinend ko na sa kanya. Yung unang video, mga kababayan, na prinuduce ko, yung namimili kami ng OAC sa SM, pinost ko na rin sa kanya. Nag-react na siya rito. Sabi ni Madam Anita King Macrial, wow! What incredible dedication. Thank you to both of you. I would not have been able to assist our fellow citizens without your hard work. No need to send a receipt. As a believers in God, I trust. Again, thank you both. God bless us all. Merry Christmas and Happy New Year. Thank you for sharing the video, Dante. Pero sinend ko pa rin sa kanya. Ito na po yung video, mga kababayan. Nakita na rin niya, mga kababayan. Siguro, napanood na niya. Kaya lang, wala pang sunod na reply o reaction. So ito, mga kababayan, yung video na kinuha ko covering the event. Time for caring and sharing. Salamat po, Madam Anita Macrial of Illinois, USA. God bless you more po. Anoorin natin yung portion lang po. Kids, mga beneficiaries, mga kababayan.
Yung anak kong architect siya. Ready na, sasabihin nyo. Yan po. Ready na. Ito yung aming Ay parang hindi ata kayo ready para sa kay Jollibee. 100. Ready na ba kayo? Sige, tignan natin ulit. Sabihin nyo. 100. Ready na. Ready na. Yan po, 100 assorted. Mukhang naririnig na. Ito yung Aha. Pangki. Aha. Jollibee. Aha. May pag-imo na Ready si Rick. ang mga kabataan natin. So nagpapag-imo na yung anak ko. Okay. Pati yung punong barangay po sumali sa game. Yan po. Oh. Nakakatuwa din yung kapitan, punong barangay. Masakit yung ngipin. Mama. Ikaw. Di ba? Masakit ang diya. Masakit ang diya. Game siya po. Pumutot na siya. Wala na. Panalo si Kap. Panalo. Sikap. Salamat po, Kap. Yan po yung aming buting punong barangay dito sa Barangay Buyuan, Legazpi City. Bibigay ng mensahe si Kap. Maray na hapon sa bilog na Barangay Council Kapuyuan. Yawang si Kagawad Sierra Brigade, Kagawad Alice Palisa, Kagawad Pacasores, ang Satuyan Presidente at Satuyan SK Person, asinot sa iyang membro ng SK Council. Ayun, sa iyong pagpasalamat sa pamilya ni Dante Hello po. at sa iyang taga-dito sa Puyuan, ang Mayor na taga-Puyuan, si Vilya Ayala, sa Misaya. Asinta, nagkaiwan ang trabaho ni mga nangyari nila June 1st Christmas. Pasalamatan, ini mga kami na Ito na po, nagsimula na. Yung box ng yun. Worth what? Mayroon ka? Ayan, tapos may pera pa. Yun. O, diba? Yun, Tuwan-tuwa ibigay sila. namin. Ibigay ni Mrs. Masaya ba kayo? Masaya? Masaya ba? Ayun, masaya sila. May Jollibee. Ito, napakaliit pa, oh. Masaya ba? Ayun. Okay na. Father in Heaven, nagpapasalamat po kami sa lahat ng mga biyayang ipinagkakaloob niyo po sa amin, O Lord. Nawa po, kayo po ang aming kalakasan po na siyang amin po na nagagamitin po for today at sa mga susunod pa po araw. Thank you so much po sa Barangay Council, kay Dating Maravillas po, O Lord, na nawa po, bigyan niyo pa po sila ng more blessings po para po lahat ng mga tao po na nasa paligid po namin ay lahat po ay makinabang ng iyong biyaya, O Lord. In Jesus' name we pray. Amen. Pwede na. So pwede na tayo kumain. Ayan. Yan, 100. May pera pa siya. Distribution na po. Pati pera. Kay pera. 50 pesos each. Thank you very much. Aki, bakuyin para
pa nabigyan. It's ang sasabihin pag binigyan. Yan, namimigay na ng 50 pesos. Yung hindi pa nabigyan, maraming salamat din po. Merry Christmas. 50 pesos mga kababayan, yung mga bata. Ayun, hindi pa nabigyan, may 50 pesos kayo. Ayan. Ayan. Mga bata, 50 pesos galing kay Ninang ng Bayan. Si Ninang ng Bayan, namimigay ng 50 pesos. Ayan. Ayan. O, sasabihin ninyo, salamat Ninang. O, isigaw, salamat Ninang. Ayan. Yan ang beneficiaries po, hindi mga multo. Yan si Ninang, sige pamigay ng pera. Yung beneficiaries ni Sarah, mga multo po. Kani po, hindi multo. Salamat Talagang legit na mga beneficiaries. Totoong mga beneficiaries. Ninang. Salamat Ninang. 50 pesos lahat ng mga bata. 50 pesos. Ayan. Sabihin ninyo, salamat Ninang. Salamat Ninang. Ninang ng Bayan. Ito. Yan, namimigay ng 50 pesos si Ninang. Ayan po, si Ninang namimigay ng 50 pesos. Yan, 50 pesos. 50 pesos. Yan. Salamat Ninang. Ayan. 50 pesos. Yan. Walang uulit ha. Walang uulit. Yun nabigyan na. Yan. Salamat Ninang. Anong isisigaw? Salamat Ninang. 50 pesos baon para sa eskwela. Bukas. Ayan pa. Sige lang. Bigay ng 50 pesos. Ayan. So, ang dami daw niya. Anong sabi mo? Thank you. Dami kang baon? Ayan, may pera na, may OIC pa. Di ba? Anong grade ka na? Ha? Grade 3. Tapos na? Tapos na? Salamat. Ayun mga kababayan, tapos na yung distribution ng pera, ng regalo, baon nila, at saka yung pagkain, Jollibee. When the Christmas So that ends mga kababayan, yung ating distribution sa mga beneficiaries ng mga ayuda po, pagkain, feeding and gift giving namin po. Maraming salamat muli kay Madam Anita Macrial ng Illinois, USA. Yan ang tunay na transparency para hindi tayo pagdudahan. Pero ganun pa rin. Inaakusa pa rin tayo ng mga minions ni Sarah na nanakawin ko daw yung donation. Huwag ninyo akong itulad sa amo ninyo. Wala kaming gawain na tulad ni Sarah. Sa mga naghanap ng malinis and spacious fitness gym, pumunta lang po kayo sa aming Colossal Fitness Gym. We also offer Grab Car Rental with our brand new 2023 model ng Toyota Innova. We also accept booking for those who are planning to travel via PAL, Cebu Pacific, and other airline companies, local and international, and bills payment for Meralco Bills, PLDT, Aleco Bills, etc. Ang Colossal Fitness Gym is located at 3rd floor Security Bank Building, Landco Business Park, Legazpi City, Albay. For inquiries, look for Chilon Maravillas. Contact number 0966-802-0949. Yan yung aming Innova. Lagi na pong matao sa amin. Pati mga foreigners po, tingnan ninyo. Mga British tourists sila. Ang lalaki ng katawan na, mga kababayan, nag-gym sa amin. Ito naman po, Indian National. Ito mga mga European sila. Ito naman yung bago naming product na binibenta online, Eye Glow Serum. Whitening po siya galing sa South Korea.
Tingnan ninyo yung epekto sa aking anak na architect entrepreneur, Riz Maravillas. For inquiries, look for Riz Maravillas on FB. Ito naman po, Firmax Firming and Lifting Cream. Pinapahid po ito sa mga pulses and affected area. Mainam po ito sa mga pains at paninigas na mga kaso-kasuan. Ito po, Automax Radiant Serum. Sa mukha naman yung application. Anti-aging po siya. You will look 10 years younger than your age. Sa mga cancer patients naman po, baka lang gusto ninyo itong itry. Nengxia Red Mixed Fruit Drink. Hindi man po siya gamot, food supplement siya. Kaya lang, gawa siya mga kababayan sa goji berry. Yung goji berry may anti-cancer properties. Yung mga inquiries ninyo, dumiretso na lang kayo sa aming messenger sa Facebook para masagot namin agad. Ayos po. Ako po si Dante Maravillas. Bye-bye. God bless.